Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Nahulog. Anong pinaggagawa ng ating mga Aquarians? Bakit nagkakandahulog ang mga baraha? Focusing on kaperahan, kabuhayan. There's a masculine here na nagkakaroon ng realization kung ano yung mga ginawa niyang kasinungalingan, betrayal sa ating mga feminine. Okay? Nagkakaroon siya ng realization kung gaano siya naging ka-unreliable para sa ating feminine. But, focus muna siya sa work. Okay, let's see. Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Collective energy ng mga Aquarians. 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 Reminder, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po kayo mag-ingat sa scammers. Aqua, raise your swords, Aqua. You're chasing your dreams, the truth, you're standing to what's right. Sabi mo, hindi ka napapasway kahit kanino. Kung before nagkaroon ng mga betrayal because of like you made a decision, because na-manipulate ka, because nakinig ka sa ibang tao, because you try to keep the peace, sabi mo hindi na. Tama na yung betrayal, tama na yung opinion, tama na yung desisyon ng ibang tao na ikaw naman ang nagsasuffer ng consequences. Ganun. So, there's a masculine here na sabi niya may disagreements, may miscommunication, misalignment with the feminine. Pero sabi ng masculine, gusto niya ng victory, okay, sa sitwasyon na to. Mahalaga para sa ating mga Aquarians ang family, okay, kung ano yung kaya mong ibigay. But sabi ng ating feminine, oo, mahalaga sa kanya yung title, being the official feminine, pero gusto niya ng honesty because alam mo yon, kapag pag pinagsisinungalingan ka, pag hindi mo makonect the dots, nakakasira na mental health. Sa totoo lang. Okay? And there's a masculine here na sabi ng feminine, binebreadcrumb siya. Maraming pangako, but most of that napako. Maraming sinabi, hindi naman granted, hindi naman lahat matutupad. But this is like maraming pangakong napako. Sabi ng feminine sa connection na to, nandito pa naman ang kanyang love and care. Umasa siya na magkaroon ng magandang outcome, but it feels like kung tumaya, olats, natalo with a wheel of fortune in reverse. Sabi ng ating feminine sa connection na to, hindi favorable sa kanya ang sitwasyon. And this is not being selfish. Sabi ng feminine, she's ready to cut her losses. Kung nagbigay man siya ng panahon, pagmamahal, pagtitiwala, no? Yung parang precious time to build sa relasyon na to, okay na sa kanya to cut the connection with the masculine. Kung ganito naman yung energy ng masculine na very playful, very like parang nakikipaglaro, no? Kausapin mo, kala mo okay, kala mo maayos, but then parang teka lang, hindi tayo naglolokohan. Yung purpose ng conversation ay para may maayos, hindi para mag-sorry pero wala namang kasamang change behavior. Nakakapagod. Okay. Sabi ng masculine sa connection na to, oo, nagkaroon naman daw siya ng energy of being unreliable sa pagsasama na to. At nagkaroon ng realization yung masculine na to, na kung sino man yung in-entertain niyang third party ay nagdala sa kanya ng energy of defeat. Okay? Penerahan ka ba? Sino to? Sabi ng ating mga Aquarians, focus muna sa kaperahan, kabuhayan at nagmamanifest ng victory pagdating sa sitwasyon. Nagkakaroon ng like analyzation, ano ba talaga yung susunod na magandang desisyon para maitama at maituwid ang buhay. Okay. There's a masculine here na nagpaplano ng conversation but careful about this upcoming conversation because may energy of baka hindi maging maganda ang pag-uusap, magkapikunan, magkainisan na bago simulan ng conversation na to, ano ba talaga yung purpose? Magkasundo ba? Kasi dapat bago kayo mag-usap nakalatag na to because if not,
baka ikaw ay madala sa daloy ng iyong emosyon at sa dulo parang, shocks. Ang purpose mo magkaayos kayo, biglang na-trigger ka masculine, yung intention mo na maayos to, lalong nasira, no? Kung ano man yung plano mong makipag-ayos. Planuhin na mabuti. If the feminine is being emotional, okay, because of kung ano man yung nangyaring betrayal and hurt, then alam mo na consequences yan ng mga pain na dala nung past actions mo masculine. Okay? Hindi pa naman totally over ang sitwasyon na to, do napakaraming unacceptable behavior dito. But someone is like looking forward na maayos pa to, or like magkabati man lang, or maging maganda yung planong reconnection. Kumbaga is to make peace with the past. Peace be with you, brother. Okay, so maraming iniisip tungkol sa pamilya. Maraming kino-consider, it could be like mga bata, okay, or mga plano nyo in the past na gustong ituloy. But, alam mo masculine, maraming nangyaring hindi maganda dito, okay? Kumbaga is naging string of events, one after the other, maraming hindi nangyaring maganda because of it feels like nagkaroon naman ng realization yung masculine na ang punot dulo ng kaguluhan ay siya. Okay, so the reason for the reading is nagkaroon ng healthy, happy family or long-term energy here. Maraming naging plano. Ginawa nyo naman yung lahat ng alam nyong tamang desisyon para maging ayos to. But may mga conflict, may mga like burden, kung ano man yung nangyaring hindi maganda about this situation na naging challenging for the both of you. Recent past, parang ginawa niyo yung lahat to keep the peace, to keep the harmony sa sitwasyon na to. But, parang ang dating, mas peaceful kung may tower moment. Tama na muna, wag mag-usap, you need like time apart, okay? You need like time out, time purse, kumbaga, okay? Because ang hirap magkasundo. But, kung tatanungin mo ko kung this is like a divinely orchestrated meeting of the soul, yes. But, kung may misalignment at ang daming pag-aaway, oo, may ego, may toxicity, it's a yes, okay. We might be dealing with a Sag, Cancer, Pisces, Libra, Gemini, okay. So, sabi ng feminine, tama pa ba na magkaroon ng communication? Because, parang whether aayusin to or tatapusin, flip the coin. Okay. Sabi ng feminine, gusto na niya ng transformation. For some of you, lumalaban pa, at sabi ng feminine, gusto lang niyang maayos to at bibigyan niya to ng another chance. Okay? Para sa ating Team B. Okay, yung Team A gusto makipag-ayos, gusto lang daw ng transformation, okay? Maturity and commitment from the masculine. Pero para sa ating mga Team B, taas ang kamay ng mga Team B, okay? Parang sabi ng feminine, gusto na niya ng like mag-rebuild ng kanyang buhay without the toxicity ng masculine. Okay, parang nakatatak na daw sa masculine yung title na toxic at ayaw na ng feminine. Okay? Pag-uusapan na lang daw kung may batang involved, kung may property, at kung ano na lang yung closure na kailangan nyo. Okay, right now. Sabi ng feminine, it's either ayusin nyo to or you throw the white towel. Kasi sabi ng feminine, kung makikita niya yung commitment ng masculine, sige, magko-commit siya ulit. Pero kung hindi niya maramdaman ng commitment, at for some of you na talagang wala nang tiwala, it's just cutting the losses. Tama na. Kung ano man yung sinugal na yan at natalo yan, okay na. Sabi pa nga ng feminine dito, sige na, masculine, you feel like pera mo yan? You feel like sayo lang yan? And you're like discrediting the feminine sa lahat ng ambag niya? Fine. Ibigay mo lang daw ang kanyang peace of mind. Pumirma ka sa papel, annulment. Goodbye, masculine. Kaya kong i-rebuild yan. Kay Kanner. So, sabi ng masculine sa connection na to, sabi niya,
shucks, what have I done? Okay, regret. Okay. Nakikita ko naman dito na from the moment nagkaroon kayo ng disagreement, yung past, nagkaroon na ng transformation si feminine at masculine sa connection na to. Right now, sabi ni masculine, nagkaroon na siya ng growth, personal development, kumbaga yung dating siya, yung dating pagkakakilala ni feminine kay masculine na toxic, hindi na siya yun. At nagkakaroon na rin ng realization si masculine kung gaano niya sinaktan, pinabayaan, binitray si feminine. There's a masculine in this connection na gustong magkaroon ng kasunduan. Peace na tayo. Sorry na, feminine. Okay. Ready na ba talaga to take personal accountability ang emperor na to? Or sa umpisa lang magaling? Let's see. Sabi ng feminine sa connection na to, natatakot na siya sa reconnection, reconciliation. Because sa dami ng beses na bumalik ang masculine na to, nagkaroon lang ng broken heart, disappointment, at parang paulit-ulit lang yung hindi magandang energy. But it feels like, nakikita ko, feminine, I'm not saying I'm voting for you na balikan mo to ha, pero minsan kasi may mga bagay na too late. Okay. It's too late now, baby. It's too late. Ganun. Okay, so, merong gustong makipag-reconnect, reconcile, pero hindi alam kung paano umpisahan ang conversation na to. For some of you, nangyari na, but nagkaroon ng, like, parang, na hindi na magkaintindihan because, yun nga nakatatak na sa noo ng masculine na cheater, liar, like, very manipulative, ganun. Sabi ni feminine, ayoko na. Ayaw ko na. Ganun. So, in the next 3 months, until the end of August, the ghost months, may babalik na mga multo from the past. Yan na nga ba sinasabi ko? Okay. So, for some of you, ilalet go nyo na kung ano man yung nangyaring hindi maganda in the past, bibigyan ng another chance ang relationship na to, and both of you would try to move forward and rebuild this connection. Though, feminine, you better watch out. You better not cry. Ay, nahulog. Ay, nahulog. Lag. Okay. Ano ba? Bakit nagpe-play sa mind ko ang careless whisper? Okay, so. Okay. Feminine. If ang tanong mo dito is, nagbago na si masculine, sabihin natin, alam mo yung moment of regret. Okay. But, kung nagbago na siya, I don't think so. Sorry, na-aching ako. So, kung nagbago na siya, I don't think so. But, is he trying to change? Is the masculine trying to do the transformation? Oo. Kung nakikita kong solid na, kumbaga sa clay na minomold niya ang sarili niya, at naluto na yung clay na yan, I don't think so. Kung may potential na mag-backslide, oo naman. Kasi wala naman talagang like linear na pagbabago. Alam din naman natin yan, as simple as diet. Mag-diet ka 3 araw, minsan parang gusto mo ulit magluto ng crispy pata. Okay? May ganon. Okay. For the feminine, na gustong bigyan ng another chance ang connection na to. Kung tatanungin mo ako, kung hindi ka nasasaktan ng lalaki na to, maghunos dili ka. Okay? Because hindi linear ang pagbabago. Maaari pa ring magkamali. Maaari ka pa ring masaktan. But kung tatanungin mo ko, kung if the masculine feels sorry kung ano man yung mga nangyari, oo. Pero kung maaaring magkamali, yes. May mga bagay kasi na yun na siya. Though this masculine is trying to be a better person. At nakita ko naman na from the moment na nasaktan ka niya hanggang ngayon, better person siya, it's a yes. Pero kung maaari pa rin magkamali, matukso, it's a yes.
Pero ano nga ba yung talagang maaaring maging outcome? Depende sa free will ni masculine. Kung gaano siya katatag sa commitment na yun. Kung ako sa'yo, feminine, kung gusto mo pang bigyan to ng another chance, magpaligaw ka. Let him win you back. Pero, for some of you na ayaw na, slice it and dice it. I-chunli mo yan. I-chunli mo. Sabi mo, ayaw ko na. Okay? Kick them to the curb. Okay. Okay. Because, in the next 3 months, if bibigyan mo ng another chance, at kung tatanungin mo ko kung talagang nagbago na, hindi ganon kadaling magbago. Alam natin yan. And kung nakikita ko dito ang effort na may pagka temporary, it's a yes. Kung eventually makikita mo na sa una lang to nag-e-effort, it's a yes. Kung makikita mo na unti-unti bumabalik siya sa dati, it's a yes. Kaya kung ako sa'yo, magpaligaw ka. Hayaan mong i-rebuild niya ang relationship na to. Hayaan mong ayusin niya to at i-prove niya na change person na siya. Because kung bibigyan mo agad, parang instant noodles, na just because nag-sorry siya at pinakita niyang change person na siya sa 3 araw lang at binalikan mo, alam mo yung premyo na madaling makuha, hindi pinapahalagan. I'm not saying play hard to get. No. What I'm trying to say is maraming kailangang i-prove sa'yo ang tao na to. Maraming kailangang bawi. Hindi ko sinabing sinisingil mo siya. But sa dami ng sinampal niya sa'yo na betrayal, sa dami ng sinampal niya sa'yo na pain, deserve mo na patunayan niya sa'yo na ibang tao na siya. At yung energy ng ibang tao ay hindi yun madaling i-build. Hindi yun madaling, hindi yun madali. Paligaw ka. You let this masculine prove na talagang committed siya na ayusin to at ibang tao na siya. But, just take care of your emotions, yung heart, yung mental health mo, okay? Focus on the finances. Okay? Kasi nakita ko dito na parang may pinagdaanan ka feminine na chapter wherein naapektuhan ang iyong productivity, ang iyong career because of so much emotional damage. Okay? So, ito lang naman. Yung time apart nyo, naging mas masaya ka ba? Naging mas productive ka ba? Naging mas okay ba yung mental health mo? And from there, i-assess mo kung welcome pa siya sa buhay mo. Kung, willing ka pang bumalik sa ganon klaseng energy feminine. Okie-dokie. The decision is yours. And of course, sa another chance na to na pwede mong ibigay, nasa free will pa rin ni masculine kung ano yung magiging potential outcome ng connection na to. Okay? For some of you, gusto pang magbigay ng another chance. But for some of you, it's really goodbye, Felicia. Alrighty? Ang mahalaga, gawin ko ano yung alam mong best para sa'yo at sa mga taong mahal mo sa buhay. Find the balance. But of course, ang pinaka-importanteng tao sa buhay mo ay ikaw, Aqua. For now, focus on the finances and that the masculine prove himself na nagbago na siya at hindi ka na niya sasaktan at tanggal na ang kanyang toxic patterns. Okay? And that would be the Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the month of May. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye mga ka-Aqua.